Such boundless grace.
po siya ng iyong banal na spirito. Bigyan mo po siya ng karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, ng katapangan ng sa gayon, Panginoon, ay maibigay po niya ang mensahe sa gabing ito ng may kalinawan, Panginoon. At kaming lahat na makikinig, ayahan mo, Panginoon, na ang aming pong naririnig every night, O God, ay ito po ay aming maisabuhay. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon po kami ng malasakit sa mga kaluluwa na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Bigyan mo kami, magbukas ka ng oportunidad nang sa gayon, Panginoon, ay maibahagi po namin ang iyong mga salita sa mga tao, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na spirito, kami po ay mamuhay at makapaglingkod ng may kapangyarihan, O Diyos. Kaya naman, sa gabing ito, inaangkin na po namin ang katagumpayan. Dahil alam po namin, Panginoon, ikaw ay mag-alakila, mapupurihan ang iyong pangalan. Ito po ang aming samot manalangin. In Jesus' name. Amen. Magandang po sa inyong lahat. Pastor Melvin Ito po from CMI Mexico. And muli, welcome po sa ating 21 days of prayer and fasting. Ngayon nga po nasa ikanin na tayo ng gabing sama-samang pananalangin at pag-aaral. Excited po ba kayo sa gabing ito na manalangin ulit? Amen. So ang ating pong text ay nasa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Basahin po natin. For he says, in an acceptable time I have heard you. In the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Basahin po natin sa Tagalog. Unang Corinthians chapter 6 verse 2. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Our topic this evening is about the urgency of evangelism. Bakit po natin, o sa Tagalog, ang agarang pag-ebanghelyo? Bakit po natin kailangan agarang gawin ang paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon? Ano po ba ang epekto nito sa ating Diyos, sa iyo, at sa ating kapwa? No? Kapag sinabi po natin urgent, ito po ay kailangan gawin kaagad. Ito ay mahalagang pagtuunan ng pansin at agarang paggawa. Bigyan ng tamang oras at panahon, lakas at karunungan. Kapag sinabi naman po natin ng evangelism, sabihin nga po natin evangelism. Ito po yung pangangaral, paghahayag ng ating kaligtasan kay Kristo sa ibang tao na hindi pa ligtas. No? Na hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Ang evangelism po, ito yung mga paghahayag sa buhay ng ating Panginoon Jesus. Na hindi lang siya anak ng Diyos, siya po ay Diyos. No? Nagkatawang tao, siya namatay para tubusin ang ating mga kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kadalasan, kapag pinag-uusapan po natin ng evangelism, ang pangunawa ng mga Kristiyano, kapag ito ay kanilang narinig, evangelism ay ang trabaho ng mga pastoryan o CMI. Trabaho ng mga misyonaryan, misyonero, o mga tagapagturo ng Biblia or mga evangelist. Hindi po, hindi po. Ito po ay gawain ng bawat Kristiyano. At lahat ng Christianity dito magsabi ng Amen. Amen. Sa evangelism ay gawain po natin lahat ito. We don't have any excuse, hindi po natin gawin itong bagay na ito. Sa katunayan, ang evangelism po ay ginawa una mismo ng ating Panginoon sa kanyang bayang Israel. No? Ipinangaral niya ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ipinangaral niya na dapat pagsisihan ng tao ang kanyang kasalanan upang siya ay maging matuwid sa harapan ng Diyos at mapapilang sa kanyang kaharian. Kaya nga sa ating binasang talata kanina sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ngayon ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Pinutukoy po ng talata nito mismo ang pagdating ng ating Panginoon dito sa lupa upang iligtas una ang kanyang bayang Israel sa pagkabiyag sa kasalanan at pangalawa, tayo
nagkikilala sa Kanya. Dumating dito sa lupa ang ating Panginoon Jesucristo upang mangaral, magturo sa Kanyang bayan patungkol sa karya ng Diyos at kung paano mapapabilang ang tao sa karya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya, pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya sa Kanya at pagsuko ng buhay sa Diyos. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 16, alam natin lahat ng talatang ito. Sapagkat diyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinong sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun din po ang sabi ng Panginoon. Again, I'm sure all of us, alam natin itong talatang ito, John 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Alam niyo po sa ating paghahayag ng mabuting balita, ito dapat ang ating ihayag sa mga tao. Na si Kristo ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakapunta sa Ama o sa langit kundi sa pamamagitan niya. Kaibigan, bilang mga anak ng Diyos, ito po dapat ang ating hangad. Nang tao ay makapiling ng Diyos sa kanyang kaharian. Ito rin dapat ang ipangaral natin, gaya ng ginawa ng mga disipulo ng ating Panginoon. Ito ang katotohanan dapat nasa ating puso. Ito ang mabuting balita dapat tanggapin at ipangaral ng bawat Kristiyano. Particular na taga-CMI. Sabi po ng amin. Amen. Ito rin dapat ang ating ipamalita sa tao. At ito po yung ibig sabihin ng evangelism. Ating ipamalita si Kristo sa lahat ng madaling panahon. So, siguro magtatanong kayo, why do we need to evangelize? Bakit kailangan natin gawin ang pag-iebanghelyo? Una, because evangelism is important to our Lord Jesus Christ. Ang paghahayag ng mabuting balita ay mahalaga sa ating Panginoon. Ang pangangaral ng mabuting balita, ito po ang pinakahangad ng Diyos. At ito ang pinakamahalagang laman ng kanyang puso para sa tao. Kaya sabi po ni Pablo sa unang Timoteo chapter 2 verse 4, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ang katotohanan ito ay patungkol sa buhay ng ating Panginoon si Kristo. Kailangan po natin ipangaral ang mabuting balita ang kaligtasan. Dahil iyan ang ibig ng Diyos na ating gawin. Kung ang bawat kaluluwa ay mahalaga sa Panginoon, dapat ganun din ang ating damdamin. Hindi yung wala ka lang pakialam sa hangarin ng Diyos na maligtas ang sangkatauhan. Hindi sa lumat dapat ang ating puso sa puso ng Diyos. Dapat ito ay nakalapat sa kanyang dakilang hangarin para sa tao. Ang tanong ko po sa gabi ito sa ating lahat, kapuso po ba natin ng Diyos? Tahimik po tayo. Kapuso po ba natin ng Diyos? Bilang mga disipulo ng ating Panginoon, dapat maging kapuso natin siya. Tiyakin natin na tayo namumuhay taglay ang puso ng Diyos sa bawat tao. At iyan ang magliligtas sa bawat sangkatauhan sa pamamagitan ng pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoon bilang Diyos nila at tagapagligtas. Tandaan po natin ito. Bilang mga tagasunod at lingkod ng ating Panginoon, kung ano ang mahalaga sa Kanya, dapat iyon din mahalaga sa atin. Amen. Kung mahalaga sa Kanya ang bawat kaluluwa, dapat iyan din mahalaga sa atin. Kaya kung ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ay mahalaga sa Kanya, yan din po dapat ang ating maging damdamin. Bilang tagasunod ni Kristo na ating Panginoon, ating bigyan higit na halaga ang paghahayag ng mabuting balita para sa iba. Ito man ay yung kaibigan, kapamilya, katrabaho, kaklase, even yung mga kamarites natin. They need to hear the Word of God para sa iyong marites. Second,
Why do we need to evangelize? Bakit kailangan natin gawin ang paghahayag ng mabuting balita? Because it is the Lord's command to us. Ito po ay utos ng Diyos sa atin. Ang pagsunod sa utos ng Diyos, sa utos ng Panginoon, ay tanda po ng ating pagkilala sa Kanya bilang dakila at makapangyarihang Diyos. And so, kung hindi po natin sinusunod ang Kanyang utos, hindi natin kinikilala ang Kanyang pagiging dakila at makapangyarihan. Sa ating pagsunod sa Diyos, yan ay tanda ng pagpapakita natin pagpapahalaga sa Kanya nang higit sa ating buhay. So kung di ka pala sumusunod, hindi mo pinapahalaga ang Diyos sa buhay mo. Na kinikilala natin ang Kanyang otoridad sa buhay natin. Gaya po ng sinabi niya, ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay na sa Kanya. And so the authority is the Lord's. Hindi po tayo. So we need to obey God. Pamilyar po itong talata nito sa ating lahat. Sa Mateo chapter 28, verses 19 to 20. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautisman niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano ba kung gusto mong ibig sabihin ito? Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Remember this word. Our obedience serves as our loyalty to God. Are we loyal to God? Loyal po ba tayo sa Panginoon? Mukhang tahimik po tayo. No, I'd like to stress this message this evening. Tama na yung patumpik-tumpik na Kristiyano na wala tayong ginagawa para sa Panginoon. It's about time for us to obey the Lord's command. Ang evangelism po ay kailangan natin gawin dahil ito'y mahalaga sa ating Panginoon. At pangalawa, ito ay utos ng Diyos sa atin. Tandaan natin na ang kanyang habilin ay hindi po suggestion. Ito po ay mandato. Ibig sabihin, ito po ay utos niya sa atin. Isa pong tanda ng ating pag-ibig sa Panginoon ay yung pagsunod na tanda ng ating pag-ibig sa Panginoon. Ito po yung pagsunod natin sa kanyang mga utos. Mismo, siya nagsabi nito sa John chapter 15, verse 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano pinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kaibigan, nais niya na lahat ng mga tao ay makarinig ng mabuting balita patungkol sa Kanya. Nais niya na ang lahat ay maligtas at walang mapahamak. Sa bibig ito, tandaan mo to, ang kaligtasan ay libre nating tinanggap. Kung hindi po natin gagawin ang maghayag ng mabuting balita ng kaligtasan, para na rin natin sinasabi na walang halaga ang ginawa ni Kristo sa ating mga buhay at tayo mabubuhay sa pagiging makasarili. Makasarili po ba tayo? Alam ko hindi. Amen? Pangatlo po, why do we need to evangelize? Because evangelism is our responsibility to God. Dahil ito'y pananagutan natin sa Diyos. Ang sabi po ng Diyos sa Ezekiel chapter 3, verse 18, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masasama, kabilang na po dito yung mga tao na hindi pa natin napahaginan ng kanyang salita. Yung pamilya natin, mga kaibigan natin. At hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsasabi. Ang mga taong ngayon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Bagamat ang talata ko ito'y panghagilaman ng kabuuan ng chapter 3 ng Ezekiel, no? Tinawag ng Diyos si Ezekiel upang maging bantay sa sambahayan ni Israel. Ang bantay po noon ay literal na tao. Hindi katulad natin ngayon, meron tayong CCTV, pwede kang umalis, nakamonitor yung bahay mo. So dito, inatasan ng Diyos si Ezekiel upang na magbantay sa mga
pagbabala sa mga tao tungkol sa nalalapit na panganib. Sa konteksto po ito, ang Diyos ay nagtatalaga kay Ezekiel bilang spiritual na bantay. Ganun din po tayo. Naresponsable siya sa pagbibigay babala sa masasama tungkol sa kanilang makasalanang mga gawain at kung ano ang mga pwedeng kahitin nito sa kanilang buhay. Ang tema po ng personal na responsibilidad ay sentro sa talatang ito. Sinasabi ng Diyos kay Ezekiel na kung hindi niya babalaan ang masama, ang kanilang dugo ay nasa kanyang mga kamay. Ito po ay mahalaga at matinding paalala sa bawat isa po sa atin na may responsibilidad po tayo na maghayag, magbabala laban sa nakambang parusa ng Diyos sa mga taong hindi kinikilala ang ating Panginoon. Kinikilala bilang kanilang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanilang buhay. Tandaan mo ito, kaibigan. Darating ang araw na haharapin ng mga tao ito ang parusa ng Diyos. Kabilang ang ating mga mahal sa buhay sa kanilang mga masamang gawa. Ngunit pinananagutin din ng Diyos tayo na may pagkakataong balaan sila sa kanilang kasalanan, ngunit hindi po natin ginawa. Nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at responsibilidad ng bawat mananampalataya. May bahagi ang mensahe ito ng pag-asa na bumula lamang po sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang mundo ay pasama ng pasama. Hindi na po ito pabuti ng pabuti. Kaya hindi tayo nanalangin ng world peace. Wala pong gano'n. Hindi na mangyayari yan. Ang sabi sa 2 Timoteo chapter 3 verses 1 to 3, dapat mong malaman na sa mga uling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob at kapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. So hindi na bubuti ang ating mundo. Ito ang dahilan, kaibigan, kung bakit nais ng Diyos na ang bawat po sa atin ay kailangang pumilos upang dalhin ang mga napapahamak tungo sa biyaya at kahabagan ng Diyos. Huwag po natin sayangin ang pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin bawat araw. Dapat na tayong pumilos. Amen? Umaksyon. Ito po ang sabi ni Pablo sa Roma chapter 10 verses 14 to 15. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa sila napakinggan tungkol sa Kanya? Kailan mo binuksan ang iyong bibig, kaibigan, sa mga taong iba ang sinasampalataya nila? Kailan mo naranasan na mayroong tumanggap sa Panginoon dahil mayroong kami binahagi sa kanila patungkol sa kaligtasan? Meron na po ba? Kaya di magpatuloy sa pagbabasa. Paano naman sila makakapit, pakinig kung walang mangangaral sa kanila? Kailan ka huling nagbahagi ng mabuting balita? Nasubukan mo na po ito. Verse 15, at paano makakapangaral ng sino man kung hindi siya sinugo? Tayo pong lahat, natural, ay sinugo ng Diyos upang ikalat ang mabuting balita. Kaya kung hindi pa ginagawa ito, kaibigan, kung hindi pa ginagawa ang maghayag ng mabuting balita, walang adventure ang iyong buhay Kristiyano. Karamihan sa mga Kristiyano ngayon, kaya hindi nagbabahagi ng salita ng Diyos dahil sila po natatakot. Natatakot na mapahiya, ibuli ng mga taong binabahagi na ng salita ng Diyos. Natatakot tayo. Nagtatakot tayo. Hindi naman po tayo pipi. Pwede tayo magsalita. Pero kung saan tayo napipigilan dahil sa ating takot. Kaya nga, ito yung sabi ng Panginoon. Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Excuse me po sa mga magaganda at mga guwapo na narito. Siyempre kasama na po ako yan. No? Salamat po, hindi kayo. Alam
Alam niyo po, walang masama sa pagpapaganda. Amen po ba? Walang masama sa pagpapagwapo, magayos, lumantang buhay, yumaman, no? Salamat po sa Diyos kung pinagpala tayo ng ganyang mga katangian, mga bagay. Salamat po. Pero kung dito na lang umiikot ang buhay mo at napag-iiwanan ng kagandahan ng pagdadala ng mabuting balita sa iba, hindi ka magandang magbasdan, kapatid, sa harapan ng Diyos. Kasi wala kang ginagawa para sa kanyang kariyan. Ginagawa mo lang yan para sa sarili. Gaya ng galit ng Diyos sa bansa Israel sa Hageo chapter 1 verse 9. Umasa kayo nga ani ng masagana, ngunit kayo nabigo. At ang kaunting ani na inuwi ninyo ay akin pang isinambulat. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abala-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay. Samantalang ang templo ng aking tahanan ay pinabayaan ninyong wasak. Ang mga tao ito po ay naging busy din sa pagpapaganda ng kanilang bahay. Meron ito pong masama doon? Wala. Pero, ang mga tao ito ay nahumaling masyado sa pagpapala at hindi na pinansin ang templo ng Diyos. Kung saan dapat ituro ang salita ng Diyos, mangaral, magsimba, umatin ng fellowship, cell group, na walang saysay ang templo ng Diyos. Ang sabi ni Pablo sa unang Corinto chapter 6 verses 19 to 20, tayo po ang templo ng banal na Espiritu. Ang katawan nito ay templo ng banal na Espiritu. Tayo ay nagbibigay karangalan sa Diyos. Dapat naririnig sa atin ang pangangaral ng mabuting balita. Amen po ba? Kaya ipangaral na ang mabuting balita ng may tapang. Sabi nga po natin ng may tapang. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos at huwag dapat ikahiya. Ito ang sabi ng Roma chapter 1 verses 16 to 17. Hindi ko inahihiya ang magandang balita. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at hindi sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita, pinapakita kung paano tinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ang sabi po ni Larry Stockstill, nandito ba? A conviction is something we would die for in order to protect. Wala. A conviction is something we would die for in order to protect. Kung saan tayo namubuhay sa conviction, we protect our faith, we preserve our faith. Walang masama po dun. Walang masama. Pero kung mamuhay ka para sa sarili mo lang, na ikaw ay ligtas na okay na, yun ang hindi tama. Ang sabi ng Diyos, it is a mandate. Utos niya. Mandate is something we would die for in order to advance. Dapat ito po ay sumulong. Sumulong ng sumulong. Huwag manatili ang kaligtasan sa iyo. Ibahagi mo si Kristo habang nandiyan pa yung lakas mo. Tandaan po natin ito. Our mission is to enforce the power of the gospel of our Lord Jesus Christ. Our mission is to enforce the power of the gospel of our Lord Jesus Christ. Our mission is to enforce the power of the gospel of our Lord Jesus Christ through urgent evangelism. Kaya nga sa ito, sabi po ng salita ng Diyos, behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. Ngayon na ang kawalang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. Urgent evangelism. Let's do it. Let's do it. Say my, let's do it. Tayo di manalangin. Aming Mang Diyos,
Maraming salamat po sa iyong paalala sa amin. Salamat at pinakita mo po ang kalalagayan ng aming puso patungkol sa paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Patawarin mo po kami sa kawalan ng pagpapahalaga sa pag-abot pa ng maraming kaluluwa para sa iyo. Patawarin kami sa aming hindi pagiging handa sa pagsunod sa iyong mga utos. Patawarin kami sa hindi namin paggawa sa aming tungkulin bilang mga anak mo. Ang dalangin namin sa gabi ito ay gawin mong aktibo ang lahat ng Kristiyano sa paghahayag ng iyong kaligtasan sa sangkatauhan. Ito po ang aming taus-pusong panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa ating pong sama-samang pagtayo, bago po natin idulog ang ating mga panalangin sa ating Panginoon. Tayo po muna'y purihin at taas ang kanyang dakilang pangalan sa kanyang pagtugon sa ating mga panalangin. May nakaranas ng kagalingan sa ubo, no? Sa sipon, lagnat at iba pa. Pumasa po sa board exam, nagkaroon ng baby, nagkaroon ng trabaho, answered prayer na maka-attend sa ganitong gawain kasama ang pamilya. Maraming salamat po. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Makapangyarihan Diyos ko na lang sa iyo ng may paghanga, paggalang, sinasamba ang iyong kadakilaan. Ikaw ay banal at makapangyarihan, ang lumikha ng lahat ng magaganda at mabubuting bagay, ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri, kalwalhatian at karangalan. Ikaw na nagbibigay ng buhay at tiyak na ng kaligtasan. Panginoon, idinulog po namin sa iyo ang pasanin ng aming mga puso. Idinadalangin namin ang kaligtasan ng aming pamilya at kaibigan. Makilala nila ang tagapagligtas na si Kristo. Buksan ang kanilang mga puso upang tanggapin ang iyong katotohanan. Alisin ang anumang humahadlang sa kanilang pananampalataya at ilapit sila sa isang malalim na personal na relasyon sa iyo. Ganon din po ang aming mga kapitbahay, katrabaho, kaklase, at sa lahat ng nasa aming paligid. Panginoon, naway hikayatin ang iyong banal na spirito ang kanilang mga puso. Bukawin ang kanilang spirito at akayin sila sa pagsisisi. Gamitin mo kami bilang iyong mga instrumento upang sa pamamagitan ng aming mga salita, kilos at pagmamahal, makita nila si Kristo at magliwanag. Hayaan na ang iyong ebanghelyo ay magliwanag sa gitna ng kadiliman at magbago ng maraming buhay. Bigyan mo kami ng katapangan na ibahagi ang iyong salita at habag para maabot ang mga naliligaw. Palibutan sila ng iyong pagmamahal at biyaya at ilagay sa mga tao sa kanilang buhay na nagbibigay sa kanila patungo sa iyong katotohanan. Nagpapasalamat na po kami sa iyo sa pagdinig sa aming mga panalangin at sa pribilehiyo na makibahagi sa iyong misyon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at luwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen. Pagdalanan po natin ang ating bansang Pilipinas. Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba. Ikaw nga po ang nag-iisang Diyos. Tunay kang tapat at mabuti sa buhay namin. Walang sino man o Diyos ang makakapantay sa iyo at sa iyong mga gawa. Sa dakong ito, Panginoon, dinadalangin namin na gabayan po ninyo ang aming bansa. Sa darating na eleksyon, gabayan nga po ang aming bansa Pilipinas na pumili ng mga taong mamamahala sa aming syudad. Mga taong may takot sa iyo, O Diyos. Dinadalangin namin ang mga tatakbo sa Senado, sa Kongreso, sa Gobernador at Mayor. Dinadalangin po namin na sila din po ay makakilala sa iyo. Nawa, Panginoon, maging sentro ka ng kanilang buhay at maging hangarin ng tunay na paglilingkod sa aming bansa. Nang sa ganoon, Panginoon, matupad ang bawat batas na ayon sa kalooban at utos mo. Alisin mo nga po ang panunuhol o pagbili ng mga boto sa tuwing dumarating ang eleksyon upang mailuklog, Panginoon, ang mga tamang tao na naaayon sa iyong kalooban. Dinadalangin din po namin ang bawat government office mula sa Senado, sa DepEd, sa Kapulisan, sa bawat pampublikong ospital, sa bawat barangay at iba pang ahensya ng aming gobyerno.
Ibaba mo nga po ang mga taong patuloy na gumagawa ng hindi maganda at nagiging kagahaman sa pera at kapangyarihan. Kayo po ang nakakakilala sa kanila. Alisin niyo nga po sila sa kanilang mga tungkulin nang sa gayon ay magkaroon po ng kaayusan ng bawat ahensya ng aming gobyerno. Palitan mo nga po sila ng mga taong tunay na nagtatapat. Nang sa ganon, Panginoon, sila po ay makatulong sa aming mga mamamayang Pilipino. Sa iyong kapangyarihan, O Diyos, magiging maayos ang pamamalakay sa aming bansa at naway ikaw lamang mapurihan sa lahat ng kanilang ginagawa. Tunay nga, Panginoon, na kami hindi ninyo bibiguin. Kami po ay nananampalataya na kami ay makakatanggap sa kasagutan mula sa iyo. Salamat po. Dalangin din po natin at ang mga kalamidad na nagbabadyang pumasok sa ating bansa. Sa iyong pangalan, Panginoon, aming winawasak ang mga bagay nito at hindi na makapaginsala pa sa aming bansang Pilipinas. Ilayin niyo nga po ang aming bansa sa El Nino na makaka-apekto sa buhay ng aming mga sasaka at sa aming mga individual, Panginoon. Sa bagyo, sa lindol, sa mga landslide, o sa anong malawakang pagkasunog. Ilayin niyo nga po ang aming bansa sa mga bagay na ito. Nawa ikaw lamang, Panginoon, ang aming maging kalakasan sa lahat ng oras. Ilayin niyo nga din po ang aming bansa sa anong uri ng sakit na nagpapahirap sa aming mga tao. Dalangin po namin na hindi na ito makapasok at makapaminsala pa sa aming mga kalusugan. Salamat po. Ganun din po, dinadalangin namin ang kapayapaan sa aming bansang Pilipinas. Ilayo mo nga po ang aming bansa sa anumang giyera. Dalangin po namin ang pag-ibig mo, O Diyos, ang maipalaganap sa aming bansa. At alisin mo nga po ang pagbubuklod-buklod sa aming bansa. At nawa maging totoo ang nakalagay sa aming perang papel na pinagpala ang bayan ang Diyos ang Panginoon. Anong ganda, Panginoon, kung ang bansang Pilipinas ay maging Kristiyanong bansa. Manahat nawa kami lagi sa iyong pag-ibig, presensya. Dahil sa iyo, Panginoon, naroon ang kapayapaan, naroon ang kapahingahan, naroon ang kagalakan, at naroon ang kagalingan. Ganun din po dinadalangin namin ang mga Kristiyano sa iyong muling pagbabalik. Nawa, Panginoon, kami po ay iyong madatnan, nagtatapat at naglilingkod sa iyo. Gawin po ninyo kaming handa at sabik sa iyong muling pagbabalik. Manatili ang aming puso na may awit, papuri at pagsamba. Maraming salamat po aming tunay na Diyos. Amen. Magbibigay tayo sa ating panalangin. Aming amang Diyos, tapat at mabuti, dakilan makapangyarihan sa lahat. Ang aming pong papuri at pagsamba ay tanging sa inyo lamang. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ibinigay ninyo upang kami muling makadulog sa inyong trono ng biyaya at masabi ang bawat hinayin ng aming mga puso. Ngayon pa lang po, Diyos, ay nagpapasalamat na po kami sa pagtulong po ninyo sa aming mga panalangin. At sa kaurusan pong ito, kinikilala po namin na kayo ang Diyos na nagpapagaling. Sa inyo po wala pong imposible. Ano pa ipinangako po ninyo sa inyong mga salita na sa pamamagitan po ng mga latay na dinamo ninyo aming Panginoong Yesus ay nagkaroon po ng kagalingan sa bawat isa. Kaya naman po hinihiling po namin ang kagalingan na nagmumula po sa inyo sa anuman sakit na meron o dinaramdamang aking mga kapatid. Ang ilan po dito, O Diyos, may mga ubo, merong mga lagnat, Panginoon. Yung iba po may mga bukol sa kanilang mga katawan. Yung iba po may sakit na tagal na po nilang dinaramdam, O Diyos. O Lord, wala pong imposible sa inyo. Kaya niyo pong pagalingin ang mga sakit na to. Kaya niyo pong tanggalin sa isang salita niyo lamang ang mga paghihirap ng mga kapatid ko nito. Kaya O Diyos, sayon sa inyong kahabagan, pagalingin niyo nga po sila. At patuloy pong bigyan pong pag-asa ang kanilang mga pamumuhay, O Lord. Maraming salamat po sa kagalingang ito, O Diyos. Gayon din po nagpapasalamat kami sapagkat kayo ang Diyos na nagkakalinga at nagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Hindi po kayo madamot. Lagi pong lubos ang inyong pagbibigay. Patunay ang lagi po ninyong bigaya sa amin sa pang-araw-araw. Kaya naman aming Diyos, naniniwala po kami na doon sa mga pinansyal na aspeto ay nakikinig kayo. Sabi po sa inyong mga salita na unahin at hanapin po muna namin ang inyong kaharian
at inyo pong ipagkakaloob ang lahat ng aming pangangailangan. Aming Panginoon, nagpapakumbaba po kaming humihingi ng tulong sa inyo. Pagpalain niyo nga po ang aking mga kapatid maging sa pinansyal na pangangailangan. Palayain niyo po ang mga nasa bihag ng pagkakautang, O Lord. Ipakita ninyo sa kanila na sa inyo matatagpuan ang tunay na solusyon. Huwag niyo pong hayaan na malinlang sila ng kaaway. Tulungan niyo po silang makabangon pong muli. Maging tunay na malaya na sa mga pagkakautang na matagal na nagbibigay ng takot sa kanila. Palayain niyo nga po sila, O Diyos. Ngayon din po, humihingi rin kami ng dagdag sahod o kita sa kanilang mga hanap buhay at trabaho. Kung kalooban po ninyo, naway pagkaloob nyo nga po ito sa kanila. Gawin nyo nga pong masagana at malago ang pamumuhay ng aking mga kapatid. Muli, ayon lamang po sa inyong kalooban, O Lord. At dalangin po namin ang mga pagpapalang ito ay makatulong sa amin na mapalapit pa po lalo sa inyo at hindi mailayo. At maibalik po namin ang nararapat palagi para sa inyo. Salamat po, Ama, sa mga pagpapala po ito. Aming Diyos na dakila, tapos po namin ipinalangin ng kaligtasan ng mga minamahal namin sa buhay. Sa orasan naman po na ito, dalangin namin na muli po ninyong buhay ng mga pamumuhay espiritual namin. Sapagkat hindi po linid sa inyong kaalaman na kami rin po ay nakakaranas ng panghihina, ng takot, ng mga bagay na sumusubok sa aming pananampalataya, at ang iba po ay nawalan na ng gana, O Lord. Ngunit, O Diyos, kayo po'y mahabagin at mapagmahal sa amin. Di po ninyo nais na manatili kami sa ganitong kalalagayan. Kaya naman po, nagsusumamo kami. Hinihiling namin, lalo na po para sa mga kapatid namin na nanlalamig na o nakakaranas ng panlalamig sa karosan nito na muli. Ibalik po ninyo ang aming kasiglahan sa aming pong mga ministry, O Lord. Ibalik po ninyo yung kagalakan sa aming mga puso. Muling alalahanin ang kanilang unang pag-ibig at kayo po yung aming Panginoong Yesus. Nawa po, O Lord, huwag niyo pong hayaan na dumating po kayo dito na makita po ninyo na nawawalan na po ng pananampalataya ang aking mga kapatid. Buhayin niyo nga po ito, O Lord, sa pamagitan po ng inyong banal na Espiritu. Kaya niyo pong mabuhay kami ayon sa inyong pag-ibig at biyaya. Mamuhay kami na may kagalakang tinatamasa po ang mga bagay na nagmumula po sa inyo. Mamuhay po kami na patuloy po namin pinapahalaga ng aming pong pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. At nagpapasalamat din po kami sa pagkakataon na ito na pinili po ninyo sa amin. Sa mga oportunidad, Panginoon, ay panalangin po namin ang mga ninanais ng aming mga puso. O Diyos, meron po dito na humihiling po na matagal na po silang kasal, Panginoon, ngunit wala pa rin pong anak. Lord, kung luluobin po ninyo, ipagkaloob nga po ninyo yung anak na matagal na po nilang hinihiling sa inyo, O Lord. Nawa po, bigyan niyo po sila ng pag-asa ka, Panginoon, at patunay na wala pong imposible sa inyo, na hindi siyensya ang makakalutas nito, kundi tanging kayo lamang, Panginoon. I-bless niyo rin po, Panginoon, yung mga humihingi po ng trabaho, yung mga humihingi po ng sasakyan, yung mga may dalangin po na makapasa po sa board or bar exam, Panginoon. Dalangin po namin na tugunin niyo nga po ito ayon po sa inyong kalooban. Maging po yung mga kapatid po namin na nais na makasama na yung kanilang mga pamilya na matagal na pong nalayo sa kanila, Panginoon. Kung ito po inyong pong kalooban, nawa tugunin niyo nga po ito. Maraming salamat po, Panginoon. At sa pagtugod po ng mga dalangin po namin na ito, nawa sa pagkalubos ng aming kagalakan, ay magbalik naman po namin sa inyo ang narapat na kapurihan. Masamba po namin kayo, madakila po namin kayo, hindi po namin kayo makakalimutan, bagkus magigting palalo ang aming pag-ibig at pananampalataya sa inyo, O Lord. Maraming salamat po sa katugunan po ng aming mga panalangin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
Pinupuri po namin yung dakilang pangalan ng Panginoon. Oo, ang ganda. Pinarasan muli po sa amin ang kalakasan ng spiritual. Ang ganda na itinakaw po ang direksyon ng aming mga buhay. Tungo sa iyong direksyon. Ang layunin ay ang kaligtasan ng marami. Bagamat walang nakakanda ang Panginoon kung kailan, kung ilang araw pa po ang natitira bago ang iyong muling pagbabalik dito sa mundo. Naway, datnan mo nga po kami na nagtatapat. Naghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga taong naliligaw pa ng landas. Maging sa aming buhay, gamitin mo nga po ito, Lord. Bigyan mo kami ng lakas, sigla, karunungan upang may sagwa po namin ang layunin po sa aming mga buhay. Palakasin mo nga po kami. Puspusin kami ng iyong Espiritu Santo. Huwag mo nga kami hayaan na uwi sa gabi ito na hindi namin tangan ang iyong mensahe na ipamalita si Kristo sa mga taong naliligaw pa ng landas. Maraming salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Maging sa aming pasamantalang paglalay-balay, nawa ang kapustusan ng Espiritu ay manatili sa bawat isa. Mangyari nawa po ang kalooban mo po sa aming lahat. Sa ikararangal at ikapupuri ng iyong pangalan. Sa iyo po ang papuri, pagsamba at karangalan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ay magsabi ng Amen.